Ito, yung matay. Desisyon na, karaoke na. Hindi na pwedeng baguhin. Kasi yung operator, ginawa na ng operator. Goodness of God. I love you, Lord. Upang magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Kamusta po ang ating araw ng mga puso na ako? Ayos. Kahapon po ay pinagdiriwang ang araw ng mga puso or Valentine's Day. Ano nga po ba talaga ang ibig sabihin nito? At ano nga po ang mas dapat po natin pahalagahan? Nanayaan po na tumayo para po sa pagbasa ng ating salita. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. At pangpito, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Maraming salamat po. Pwede na po tayo mo. Kaya nga po ang sabi sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi lang hilig, hindi lang regalo, at hindi lang po ito romantic. Ito ay sacrifice o sakripisyo. Pagtitiis at katapatan, pinakamalinaw na larawan nito ay si Jesus Christ. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Yun po ay hindi mahalaga ang chocolate, hindi mahalaga ang material. Ang ibinigay ng Diyos sa atin ay ang kanyang buktong na anak. Gaano po tayo kamahal ng Diyos? Pag-ibig nagmula sa Diyos ay malinis at may respeto. Kaya po ano ang dapat ipagdiwang ng Kristiyano tuwing February 14? Hindi lang romantic love. Pwede natin ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kapwa, at pag-ibig sa simbahan. Sabi po ni Jesus sa John chapter 13, verse 34. Magmahalan, mag-ibigan kayo, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ibig sabihin po, hindi lang February 14 tayo magpamahalan. Araw-araw dapat ang pag-ibig, hindi lang isang araw sa isang taon. Kaya po tuwing darating ang February 14, habang ang mundo ay abala sa chocolate at bulaklak, naway maalala po natin na ang tunay na pag-ibig ay magmula sa Diyos. Hindi lahat ng hilig ay pag-ibig at hindi lahat ng regalo ay may saysay. Ngunit ang pag-ibig na mula sa Diyos, ito ay nakakapagpabago ng ating buhay. Kaya po ang tanong ko ngayon, mga kapatid, anong klaseng pag-ibig ang sinasabuhay natin? Pag-ibig ng mundo o pag-ibig na nagmula sa Diyos? Kaya po, sinasabi natin ang ating puso kung anong klaseng pag-ibig meron tayo. Maraming salamat po. Nandiyan po pong tumayo para po sa ating panalangin. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Bastasan mo po kami sa bawat aming gagawin. At kami kaluguran mo sa araw nito at maisagawa po namin ngayon ang anumang mga gawain
sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pagkus ay tukas palad na magkaloob ng anumang tulog. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pag-awit. Pasalamat natin at pagpuri sa ating Panginoon. Tunay
Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po. Ano nangyari sa inyo mga kapatid? Akala ko walang boses dahil may sakit ako. So, ulitin ko po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. So, nais ko lang pong i-correct ang ating mga alam. Tayo po ay Kristiyano,
Kaya hindi po natin sineselebrate ang Valentine's. Ang tawag po natin ay Heart's Day. No? Kasi Happy Heart Day. Happy Heart's Day. Kasi ang Valentine, pagano yan? Ang pagan practice. Wala sa Bible. Wala. Pasensya na kayo dahil inuubo ako. Bago ako tutungo sa aking topic, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa isang successful na operation ng aking anak. Nag-undergo siya ng laparoscopy at salamat sa Panginoon dahil okay na siya ngayon, nakakalakad na, nakakalaboy na. Na ako rin ay nagpapasalamat sa Panginoon na bagamat hindi pa fully recovered, pero at least nakakapagsalita na dahil yan ang commitment natin sa Panginoon. Ang ating topic ngayong umaga ay tungkol kay Ruth. No? A romance that models God's love for us. Ang ating pag-aaral ay tungkol sa buhay ni Ruth, no? Ang ikawalong aklat sa Old Testament. Na? Sino na ang nakabasa sa aklat ng Ruth? Wala. Wala ko ba gusto nyo ng kaalaman, karunungan, in your Bible, mga kapatid. So, ang pamagat ng ating tatalakayin ay a romance that models God's love for us. Ang isang pag-iibigan na naging ang modelo ay kalintulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Tama nga yung sinabi ni Ate Ana kanina, hindi lamang tungkol chocolate at roses. Pero pag hindi naman niya siya bibigyan ng chocolate at roses, nagagalit naman yan siya. No? So, yan ay yan ay gawain ng tao natin, no? Dahil tayo ay romantic din. Pero there are 3 types of love. Ano ba yung 3 types of love? Ha? Ano yung 3 types of love? The highest is agape, no? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Phileo, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, mananampalataya, sa ating mga kamag-anak, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan. At yung, ano yung isang, nakalimutan mo, yung isang Eros yan. eros, no? So, eros, yun yung erotic love. Yung love for the opposite sex. Okay, so pag-aaralan natin ang buhay ni Ruth. Si Ruth ay manugang. Sino dito ang may mga biyanan? Biyanan ka pa. Patay na. Sino dito ang biyanan? Biyanan. Yun. Good. Okay. So dito, mag-i-interaction tayo kung ano ang role ng, kung anong klaseng kung anong klaseng love meron itong ating pag-aaralan. Okay? Listen, dahil limited lang ang ating boses. Okay? So, the book of Ruth, sabi dito, the book of Ruth reveals more than a love story between 2 people. It is a story of God's revealing love that reaches every nation, every generation and nation. Sino nga ba ito si Ruth? No? Hindi lang natin ito nababanggit. Ruth. Pinapangalan pa nga natin ito sa ating mga anak. Ruth. No? Sino ba ito si Ruth? Siya ay isang Moabita from Moab. O yung mga Bible study ko, ano yung Moab? Ano naman naka-alaala sa Moab? Pinag-aralan natin yan. Moab, sa panahon ni Lot. Naalala
Naalala nyo na. Sa panahon ni Lot, kaya nagkaroon ng Moabita. Anong nangyari? Wala. Pastor, ikaw na mag-Bible study dyan sa mga iyan. Hindi tinatandaan yung mga tinuturo ko. Ang Moabita noon, pagkatapos nung nagkaroon ng apoy sa lugar ni Lot, sa Sodoma at Gomorrah, di ba si Lot at saka yung dalawa niyang anak ay nagtago sa kuweba. At ang sabi ng mga anak, mauubos na ang ating lahi. Kaya kailangan lasingin natin ang ating ama. Naalaala niya na? Kaya sinipingan una noong panganay, ang tatay, kaya nagkaroon ng Moabita at yung ikalawa, ang naging anak nila ay, ang tawag doon ay ano? Ammonita. Pag hindi talaga kayo mga kapatid mag-aral ng inyong Bible, malapit na dumating ang Panginoon. No? So, yan ang Moab. Ang lugar na laging sumuway sa kautusan ng Diyos. Moab, tandaan niyo yan. At ito ay resulta ng isang napakalaking kasalanan ng mga taong ito. Ang kasalanan nila, pinangunahan nila ang kalooban ng Diyos. No? Akala nila, matutubog na ang kanilang lahi. Takot na takot sila na mauubos na ang kanilang lahi. Bakit nila pinangunahan ang Diyos? Hindi pa sila matalino kaysa sa Diyos. So, ganito ang pangyayari. Si Ruth, balik tayo sa nakaraan. Paano ba nagkaroon ng Ruth? Ang kanyang biyanan ay si Elimelech at Naomi, o sa ating panahon ngayon, ang tawag ay Noemi. Bago nga pala, si Noemi ang kanyang biyanan ni Ruth, no? So, ang mga mag-asawang ito, si Elimelech at saka si Noemi ay medyo may kaya sa buhay. Nagkataon na sa lugar nila sa Jerusalem, nagkaroon ng gutom. Dito sa Pilipinas, pag maraming pag may mga mayayaman na mga tao, tapos nagkaroon ng problema dito, ano ginagawa ng mga mayayaman? Bibigay na ngayon. Hindi rin. Umaalis sila. Diba? O yung may mga, dito, yung may mga kaso, saan nagpunta? Sa ibang bansa. Ganito rin ang nangyari sa kanila, Elimelech at Noemi. Bagamat wala naman silang kaso, ang kaso lang ay tagutom. Kaya sila napadpad doon sa Moab. Pagdating sa Moab, after how many years namatay itong Elimelech. Pero itong mag-asawang ito, si Elimelech at saka si Noemi, meron silang dalawang anak. Nung namatay yung tatay, si Elimelech, after 10 years, nag-asawa doon, dalawang lalaking anak. At pagkalipas ng maraming taon, namatay din itong dalawang anak. So, napakatindi ng mga pangyayari sa buhay nila. No? Siguro naman naranasan ninyo kung paano ang mamatayan, napakahirap. At nagpasya si Ruth, si Noemi, dahil wala naman silang hanap buhay. Wala siyang hanap buhay, balo siya, balo din yung dalawa niyang manugang. Sabi niya, ako'y babalik sa aking lupa ng sinilangan, sa Jerusalem. Sabi niya doon sa dalawa niyang manugang, kayo, magsibalik na kayo doon sa inyong mga pamilya. Dahil hindi naman ako pwede nang mag-asawa at magkaroon ng anak para mapangasawa ninyo. So, ang nangyari, yung isa, umuwi niya, si Orpha. Dalawang manugang niya, si Ruth at saka si Orpha. Si Orpha, umuwi sa kanyang tahanan sa lugar nila, sa Moab. Pero si Ruth, hindi siya bumalik. Sabi niya, huwag mo akong utusan na iwanan kita. Sabi niya sa biyanan niya. Kung saan ka pupunta, doon ako. Kung saan ka titira, doon ako. Kung sino ang Diyos mo, magiging Diyos ko rin. Sino kaya meron kaya gaminto ang puso? Samantala ngayon, ang magbiyanan ay laging magkalaban.
chismisa ng chismisa, si nanay, pinanong mo ng ay, si no? Bihira ang magbiyanan na magkasundo. Tama? Pero ito si Ruth napakabait. Dito natin makikita kung gaano siya kamodelo bilang isang manugang. Tingnan natin, take note, hindi siya mananampalataya. Ha? Siya ay Moabita. Ang lahing Moabita ay lahing makasalanan. Tandaan natin yan. Pero ano ang sabi niya? Saan ka man pupunta, doon ako. Saan ka titira, doon din ako. Kung sino ang Diyos mo, siya rin ang magiging Diyos ko. Kung saan bayan ka man, magiging bayan. Okay. So, ano ang may expect natin? Magandang relasyon. No? Ako mabait din akong biyanan. Napakabait ko rin biyanan. Mabait ako sa no? Mabait akong biyanan. Hindi ko sila pinapakialaman hanggang hindi sila humingi ng advice. Pero yung mga unsolicited advice, it's up to them. No? Hindi ako nagkailan sa buhay nila. Kasi gusto ko matuto sila on their own. Kaya hinayaan ko lang sila at ang aming patakaran ni Pastor, pag ikaw ay mag-asawa, magbukod ka na para matuto ka sa buhay, makapagsikhay ka at makapagpunta ka. Kasi kung ipon-ipon tayo, sa bahay namin ako na ang na. No? Si Pastor ang okay, mag-isaw-saw. So, ganoon yun. So, tingnan natin ang nangyari. Bumalik sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem during that time, masagana na. Tag-ani noon. Nung sila ay pumunta doon. Umuwi. Ang ibig pala sabihin ng Noemi, kung gusto ninyong magkaanak kayo, at ang ipapangalan nyo ay Noemi, ang ibig sabihin ay mapalad. So, mapalad. Sabi niya, huwag muna ako. Sabi niya, si Noemi mapalad, bumalik sa atin. Sabi ni Noemi, huwag na ako tawagin mapalad dahil ako ay pinabayaan ng Diyos. Pakiwagin niya, siya ay pinarusahan. Kalimitan sa ating buhay, ganyan din tayo. Kung dumadalas tayo ng mga problema, sino sinisisi natin? Diyos. No? Pinabayaan ako ng Diyos. Pinabayaan nga ba? O nagkasala ka? No? O tinimbang ka ngunit kulang? No? Kalimitan ganyan ang mga ugali natin. So, ang sabi niya, Mara, ang itawag mo sa akin. Ibig sabihin, kung mapalad, ano nga opposite ng mapalad? Kasawian. No? Kasawian dahil sa mga nangyayari sa kanya. O nga naman, ikaw ba naman mawalan ng asawa? Mawalan ka ng 2 anak? Nakasakit, no? Sa buhay niya. Okay. So, sa kanilang pagdating sa Jerusalem, siyempre wala naman silang hanap buhay during that time. Ha? Pero napakabuti bata nito si Ruth. Nakita niya may nag-aani. Ano gagawin mo? Hihingi ka lang. Sa Israel, ang ugali ng mga Israelita, pinapahalagahan nila ang mga balo. No? Talagang sinusuplayan nila to ng mga pangangailangan ng mga balo. Ang mga balo. Dito sa atin, ang mga balo, bahala ka na sa buhay mo. Ha? Lalo na kung ang mga anak mo ay hindi ka na iniintindi, kawawa ka. Ha? So, bago kayo mabalo, mag-ipon kayo mga kapatid. Na meron kayo sariling mga pera. No? Dahil pagdating ng panahon, mahirap ang nakalana. Okay. So, dumating ang tag-ani, anong ginawa ni Ruth? Namulot siya. No? Ganon pala yan sila eh. Pinahayaan na sila mamulot yung mga nalaglag. At siya ay
nakitaan ng sobrang kasipagan. Hindi siya nahiya. Lumapit siya doon sa mga nag-aari at nakiusap siya na kung maaari ay makapamulot siya ng mga nalaglag. Ang sabi ay cebada. Hindi ko alam kung ano yung cebada. Siguro ang cebada ay mga mais. Mais siguro yan, cebada. At nagkataon naman na dumating itong may-ari ng bukirin. Sabi nung may-ari, sino yung babae niya na namumulot? Kasi magagabi na eh. Sabi nung katiwala, ay yan po ay manugang ni Noemi na kamag-anak ninyo. Manugang ni Noemi. Ang sabi ni ang lalaki ito ay si Boaz, no? O si Bus sa Tagalog, si Boaz. At ang sabi ni Boaz, hayaan mo lang siya na mamulot at kung maaari, talagang magtira kayo para may iuuwi siya sa kanila. At ang report niya ng mga katiwala, napakasipag ng babae niya, gabi na eh, na namumulot pa rin. Pagkatapos palang mamulot noon ay siguro ibiningin pa para mailuto nila, no? So ganoon ang nangyari. At sinabi nga ni Ruth, Noemi, na marami akong dala. At sabi niya, kamag-anak natin yan, ang lalaking yan, no? Kamag-anak natin yan. Isa pang kaugalian ng mga Israelita, kapag pala ikaw ay byuda at meron kang kamag-anak na mayaman, pwede kang pakasalan. Dahil yan ang ugali nila para hindi nabubura yung pangalan nila. No? At yan ang ending ng story ni Ruth, pero mamaya lang tayo mag-ending. No? So ganoon nga ang nangyari. Araw-araw namumulot siya habang may inaan. At ang sabi nga ni Boaz, mabuti at dito ka sa aking farm. No? Dito ka napunta dahil kapag ikaw ay, dahil bata pa si Ruth noon, maganda. No? Sabi niya, kapag ikaw ay napunta doon sa ibang lugar, baka mapahamak ka. No? Siyempre, ang mga tao, ang mga lalaki, kung byuda, no? Pag nanasaan nila yun. So sabi nga niya, salamat sa Panginoon dahil dito ako napunta sa iyo, isa kang marangal na tao. Paano ba natin nasusukat ang karangalan ng isang tao? No? Kung siya ay bata-bata pang byuda, siguro niyo alimbong, di ba may sinasabing alimbong? No? Naghahanap ng lalaki na para siya ay pakasalan. Pero si Ruth hindi. Siya ay, kaya nga sabi niya, a woman of noble character. Kasi pinayaan lang niya ang desisyon ng kanyang biyanan. Okay. Sa ating pagpapatuloy, habang si Ruth ay nakatira sa poder ni Noemi, ang sabi niya kay Noemi, sabi niya, isinusumpa ko na sasamahan kita habang ako ay nabubuhay. Na? Pero ngayon, sa mga magmanugang, no, at magbiyanan, bibihira yung magkasundo. Na? Bihira, mabibila ko lang sa palad mo. Okay. So, ang paraan ng nais ng Diyos para sa atin ay dapat natin sundin. Katulad ni Ruth, no? Kung sinunod niya ang kagustuhan niya na siya ay babalik sa Moab, ano kaya ang kanyang buhay? Ha? Marahil ay napahamak na siya. Dahil tandaan natin ang Moab ay isang makasalanang lugar. Ha? Dahil yan sa kanilang pangunguna sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi naisip ni Noemi, naiksi lang itong aking topic mga kapatid dahil masakit ang lalamunan ko. Sabi ni Noemi, kailangan magkaroon ka dahil ng pamilya dahil bata ka pa. No? Ganito ang gawin mo. Sabi niya,
mamayang gabi, habang magigiit, hindi ko alam kung ano yung magigiit. Magigiit ng cebada, siguro mag-refreshing na, o magbabayo. Sabi niya, maligo ka, magbihis ng pinakamaganda mong damit, at maglagay ka ng pabango. Pupunta ka lang doon kapag wala nang masyadong tao. At tignan mo kung saan matutulog si Boaz. Sabi niya, at kapag siya ay nakahiga na, pumunta ka doon sa may paanan niya at doon ka rin nahiga. No? At antayin mo kung ano ang kanyang bilin. Ganon pa rin yung mga sistema ng mga babae noon. Pag may gusto sila, ganon ang sistema na ginagawa nila para sa lalaking gusto nila. At si Boaz naman, alam natin na siya ay may gusto rin doon kay Ruth. Kaya sabi niya, sino ka ba? Sabi niya, ako po si Ruth. Ano ang nais mo? Sabi niya, ang nais ko po ay i-redeem. Sa English, sa Tagalog ang redeem. Ingatan mo ang ating lahi, i-redeem o i-save, no? I-save mo ang ating lahi. Kaya sabi niya, umuwi ka muna dahil meron silang pag-uusapan. Bukod pala kay Boaz, meron pang naka-inline na mas malapit na kamag-anak. Yung pinakamalapit na kamag-anak, siya yung magiging may rason para pakasalan si Ruth. Kaya kinabukasan, nag-usap-usap sila, at ang sabi noong mas malapit na kamag-anak, ikaw na lang, Boaz. Kaya sila ay nagkaroon ng mga saksi. Sa kanilang pag-aasawa, ang saksi ay mahalaga. Dahil sa ganito kaparaanan, nakasalalay ang pangalan, ang lupain, at ang karangalan ng babae. Na? So, ganun nga ang nangyari, kaya sila ay nagpakasal. Tanda natin mga kapatid, mula kay Ruth at kay Boaz, lumabas tong anak nila na ang pangalan ay Obed. Mula kay Obed, lumabas ang pangalan Jesse. Mula kay Jesse, lumabas ang pangalan David. At mula sa lahi ni David, lumabas ang pangalan Jesu Cristo. Jesu Cristo na. Okay, so, yan ang lineage. Ano ang mapupulot natin sa istorya? Bagamat ito ay maiksi, ano ang mapupulot nating lesson sa buhay ni Ruth? Number 1, ang kawalan ay napakahirap. Kapag mawalan ka ng mahal sa buhay, ay napakahirap. No? So siguro alam niyo na kung sa part ni Noemi, napakasakit na siya ay namatayan ng asawa, namatayan pa ng 2 anak. Sa part naman ni Ruth, napakasakit na mawalan ng asawa. Ang sabi nga, okay lang daw pag ang lalaki ang nauna. Pag ang lalaki ang naiwan, kawawa. No? Kasi pwede silang isa. Kawawa daw. Babae po may maraming makakain. Oo. At saka, alam niya yung mga dapat natin gawin. Lalaki kasi. Oo. No? Ang babae. Kaya, kapag ang babae ang nauna, kawawa ang lalaki. Kapag naman ang lalaki nauna, kawawa din ang babae. Pareho po, pero mas ano po. Oo. Pero mas mabigat pag ang babae ang nauna. Kaya kami, sabi namin ni Pastor, ang aming Sabay na lang po. sabay. Tama ka dyan. Sabi ko, isang kabaon na lang tayo yung malaki. Pwede po yun. Kaya sabi ko, wala kang taksil sa usapan. No? Yan ang ating kasunduan. Then mas kapag nakumakaan, kung sino mo mauna, sumunod ka na lang. Okay. Sumunod na lang ang bawat. Kapag tinulak daw siya, siyempre magsisigaw siya, sama niya ako, isama niya ako. Tinulak daw siya, sinong nagtulak sa akin? No, so, ang mawalan ng kasama sa buhay ay napakasakit. Napakalungkot. Si Ate Lenny, naranasan na niya yan.
ramdam niya hanggang ngayon. Wala Mas medyo... masakit po ang mauna ang anak sa isang magulang. Ayoko. Di ba po? Ayoko maglibing. Kaya sabi ko doon sa anak, ayoko maglibing ng anak. Ayaw ang maglibing Dapat anak sa po ang atin. magbibigay. Okay. Ha? So, Amen. ang ikalawa, so loss is hard. Mahirap kung ikaw ay nawalan. Number 2, keep your commitment. Ano ba commitment ni? Truth. Pinoy me. Sabi niya, where you go, I will go. Your people will be my people. Your God will be my God. Where you stay, I will stay. Ha? So yan ang commitment niya. Yan ay Ending till death bukas. Yan ay ginawa niya sa buhay nila mag-asawa. Tayo, anong commitment natin sa Panginoon? Kasi Panginoon ang dapat natin i-commit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Atin sa Ano ang ating commitment sa Panginoon? bigyan ng mga bakla yung lingkod sa kanya. Maglingkod sa Kanya. Nang buong katapatan. No? Kahit na may sakit-sakit, pwede naman maglingkod. No? Sabihin lang natin sa Panginoon, bigyan tayo ng kalakasan. Na? Ano ba ang commitment natin sa Panginoon? Malapit nang dumating ang Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, hayag na marami ng mga bulaang guro ang lumitaw. At meron pa akong nabasa na isi-share ko rin sa inyo later on. No? So, keep your commitment. Pag nag-commit kayo, nangako kayo sa Panginoon, tuparin ninyo. No? Kasi ang Panginoon ay hindi natin pwedeng, Pastor? Agad tayo. Hindi natin pwedeng parang guyuin, yung ganyan. Lokohin, no? Hindi tayo pwedeng magsabi na, oo, ganito. Kasi ang sabi ng Bible, kapag oo, dapat oo. Kapag hindi, ay hindi. Okay? Sa ating buhay, ang number 3, bitterness happens. Ibig sabihin, ang sakit ay nangyayari. Huwag natin isisi sa Panginoon. Talagang mangyayari at mangyayari yan. Ha? Mawalan ka ng hanap buhay, masakit yun. Madisgrasya ka, naku, masakit din yun. No? At ano pang mga problema na dumadating, masakit din yun. But, natural na proseso ng buhay yan. Wala pang tao na hindi dumanas ng ganyan. Lahat madanas ng mga problema. Sapagkat yan ang dinudulot ng mundo, problema. Pero ang dulot ng Diyos ay pag-ibig, kaginhawahan. Ha? Kaya saan tayo makikipag-commit? Sa mundo o sa Diyos? Sa Diyos tayo dapat makipag-commit. Number 4, get to work. Magtrabaho tayo. Lalo na kayo mga bata-bata pa. Kami, graduate na kami. Ha? Get to work. Huwag yung himutok ng himutok. Ay, wala akong pera. Ano bang buhay ko? Talagang impyerno itong buhay nito. Pag hindi ka kumilos, talagang magiging impyerno. Ha? Kailangan natin get to work. Bakit? Ang Diyos naman ang magsusupport sa atin. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Ang Diyos ang magbabangon sa atin, sa ating mga nalugmok na kalagayan. Na? So, nasa atin na yan. Paano natin kikilusin ang ating buhay? Get to work. Tapos, ang sabi dito, number 5, the man noticed first. Ibig sabihin, yung tao, ang lalaki, ang unang nakapansin. Na? Bakit siya napansin ni Boaz? Dahil masipag siya. Hindi siya nagpapansin na umiksi yung damit niya, nakalaylay yung dibdib niya, ibang pagpapansin niyo. Kundi yung kasipagan, yung kanyang kabutihang loob, ang siyang napansin ni Boaz. Kaya siya nagustuhan. No? Wala lang tayo dito mga young people. Number 6, honorable intention. No? So, ang intention niya ay magtrabaho, hindi kung ano-ano pa man. Kaya siya pumunta doon sa bukid upang, anong gagawin sa bukid? Mamulot ng mga nalaglag na sibada
at kung ano-ano pa ang mga mapupulot niya doon na makakain nila para sila ay mabuhay. Hindi sila umasa sa hingi-hingi, no? Sila ay nagtrabaho, kaya siya ay honorable. Meron siyang honorable intention. Okay? Number 7, she made a move. Ibig sabihin, kung meron namang opportunity para umayos ang buhay mo, kumilos ka. No? Hindi tayo dapat maging magmukmuk lang at para tayo siwang tamad na antayin natin mahulog yung bayabas. No? Ano ang sabi? She made a move. No? Kumilos tayo. Gumawa tayo ng hakbang. Paano tayo mabubuhay? Hindi yung puro hingi. Sabi na ni Pastor Lapis, pwede ka namang pumasok na katulong. Pwede kang maglabada. Pwede kang manahit. No? Marami dapat gawin. Pero, kumilos ka. She made a move. Number 8, noble character. Paano tayo sa harap ng Panginoon? Noble na ba tayo? O magiging disrespectful ang ating buhay sa harap ng ibang tao? No? So, dapat maging noble tayo, kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Dahil yun ang nararapat. No? Bilang mga, ito ay para sa kababaihan dahil ngayon ay love man. No? Sa ating buhay bilang mga may asawa, paano magiging noble ang karakter ninyo sa harap ng inyong mga asawang lalaki? Ipaghanda niyo sila ng pagkain. No? Ipaghanda niyo sila ng bihisa na malinis. Ipaghanda ninyo sila ng matulugan na malinis na mabango. Hindi yung, dami na bahan, magluto ka. Maraming mga ganyang babae. Puro si utos, pagod na nga yung lalaki. No? So, noble character is important. Okay? So, he takes care of the business para naman to kay Boaz. Si Boaz ay magaling na manager. Na? Hindi siya pabaya sa kanyang negosyo. Kung siya ay pabaya, wala nangyari sa kanyang bukirin. Baka na isang na. Dahil ang tao ngayon, gusto easy money. Ha? Ayaw nang maghirap. Ayaw nang madumihan ang kamay. Ayaw nang pagpawisan. Pero sabi, Boaz takes care of business. Number 10, our decision matters. Ano ba ang desisyon natin sa ating buhay, mga kapatid? Sa ganitong mundo, punong-puno ng kagulumihanan, ano ang desisyon ninyo sa inyong buhay? Sabi ninyo, gusto ninyo ng kaalaman. So what shall we do? Read your Bible. So easy to say. So easy to say, but no action. Sabi action. No? So, kung nais natin ang kaalaman, lesson learned from the story of Ruth, sabi, our decision matters. Gusto natin, tayo naman ang mag-desisyon sa buhay natin eh. Gusto natin ng maayos na buhay, magiging maayos. Gusto natin ng maduming bahay, madumi na ang bahay natin. Gusto natin ng maaliwalas na buhay, magiging maaliwalas. It depends on your decision. Ha? So, nasa sa atin yan. Kung gusto natin sundin ang Panginoon, read your Bible, pray every day. Ayaw natin sumunod sa Panginoon, dili-dali, bukas na ako magbabasa ng Bible. Bukas sa pagbasa ng Bible, dumating na ang Panginoon, tinanong kayo, anong lesson ninyo? Sino yan si Ruth? Naku, wala kayo nasa doon. So, our decision matters. Kaya nga, ano ang sabi ng kawikaan? Ano nga yung pastor? Kung gusto ninyo ng yung choices of life, kung gusto ninyo mabuhay ng maayos, magsikay. No? Kung gusto ninyo ganyan lang ang buhay ninyo, pero initira naman kayo, matulog ka na lang. Ha? Matulog ka na lang dahil walang mangyayari talaga. Kasi ang ating buhay, depende yan sa ating desisyon. Gusto natin tumaba? Kain.
Gusto natin pumayat, konti na kain. No? Gusto natin na masarap na pagkain, magluto tayo. So, it depends on our decision. Maging sa ating buhay spiritual. Gusto natin ng marami tayong alam, magbasa. Gusto natin na wala tayong alam hanggang sa dumating ang Panginoon, huwag kayong magbasa. Tulog lang ng tulog. No? So, our decision matters. Paano na naging kaugnay ang buhay, ang romance? Paano natin maihahambing ang buhay ni Ruth sa kwento ng Panginoon sa atin? No? Meron yung sacrifice and submission. No? Ang Diyos nagsakripisyo at sinagmit niya ang kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Kaya nang ihangarin tulad ito. Ang pag-ibig na ibinigay ni Ruth para sa kanyang biyanan ay selfless. Ibig sabihin, no boundaries, no limit. No? Para sa kanyang kalooban, buong-buo sa kanyang kalooban. Ganoon din ang Diyos. Kaya tayo hindi naman tayo kaaya-aya, pero ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos ay selfless. Tayo ay selfish. Madamo tayo magbigay ng para sa Panginoon. Kaya sabi, selfless love and submission. Dapat isubmit natin ang ating mga sarili. Para ano? Para ipaglingkod sa Panginoon. No? So, mahalaga na meron tayong desisyon. Meron tayong choice of decision. At nawa, sa umagang ito, bagamat ito ay para Bible study, ang paraan ng ating lesson, ay nagkaroon kayo ng hint. Paano mamuhay bilang isang manugang, bilang isang biyanan, bilang isang anak ng Diyos. Paano tayo magkukumit sa Panginoon? Paano tayo mamumuhay ng may kaayusan? Pagkat ito ay simple dahil love month. Tandaan natin, hindi tayo nasi-celebrate ng Valentine's. No? Sineselebrate natin ay love month at heart. No? Happy Heart Day. Kaya happy Heart Day mga kapatid, tayo manalangin. Dakilang Diyos, pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umaga ito. Salamat sa isang maiksing pagbubulay-bulay ng iyong salita sa pamamagitan ng buhay ni Ruth. Thank you po, Panginoon, nabigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, paano kami mamuhay bilang isang manugang, isang biyanan, isang anak ng Diyos. O Lord, nawa ay madatnan mo kami, pinagbili po namin patuloy ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon, na maging committed kami sa aming mga layunin, Panginoon, habang kami ay nabubuhay dito sa daigdig na ito. Maraming salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat, Ate Lil. No? Nadagdagan ko lang, may oras pa eh. Napakaaga eh. Okay. So, sino ang pinakamapalad na tao na walang biyanan? Si Adan at si Eva. No? Palad nila. At kami namang mag-asawa, mapalad din sa aming manugang. No? Dahil, kita nyo naman, libre pagkain, libre bahay, libre sa aircon, no? Kasi tayo ay, ano tawag doon? Yung solar. Kaya walang binabayaran ko. Thank God. Una-una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Okay. So, ang nagustuhan ko doon sa number 2, ang sabi sa number 2, keep your commitment. Tama? Di ba? Alam niyo, itong commitment, napakahalaga po yan. Ha? Kaya nga, di ba, ano ang palakad ko dito sa church? Sinong nakakaalam? Love. Diba? Yun ang batas dito.
love. Ibig sabihin, lahat kayo nauunawaan ko. No? And then, itong commitment kasi, hindi na kayo dapat utusan. Dahil, dapat love. Di ba? Kung mahal niyo si Lord, na, hindi ko na kayo utusan. Uy, pumasok ka ng wala pang 9:30. Alam niyo na yan eh. Nakukuha. Alam niyo, start natin 9:30. Diba? Kung mahal mo si Lord, di ba nakakahiya naman? Lord, late ako ng 15 minutes. Lord, lagi na lang akong late. No? Commitment. Dahil ang commitment ay pag-ibig sa Kanya. Nakukuha po ba natin? Pati sa pagkakaloob. Sa pagkakaloob, dapat committed ka. Commitment. No? Ihandog mo ang iyong buhay. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, a living sacrifice. Ihandog natin. What is 1.5 hours? Diba? 9:30 to 11, 1.5 hours. Kasino na yan sa 7 araw. Mayroon tayong 24 hours a day. Yung 6 sa'yo na yun. Yung 7 sa'yo pa rin kasi 1.5 nga lang ang ibibigay kay Lord. Sa'yo pa rin. No? Pag sinabing commitment, hindi na kayo uutusan. Hindi na kayo laging, tatawagan pa, halika na, punta ka na, late ka na. Hindi na kinakailangan yun. Kaya nga kanina, tawagan daw. Ay, wag. Diba? Sabi kanina, tawagan na daw si Ana kasi siya ang presider. Ano ang sabi ko? Wag. Diba? Kasi pag committed ka, hindi naman siya mali. Mayroon pang 5 minutes ang dumating siya. Ha? Nakachika pa. Nakachika-chika pa. Kasi ang commitment ang napakahalaga po. Kaya, bahala kayo. Kung ayaw nyo pumunta rito, mahal ko pa rin kayo. Diba? Kaya lang, yung number 3, ano yung number 3? Bitterness. Kapaitan. Pag hindi tayo committed sa ating Diyos, mapait ang iyong karanasan. Ang buhay. Kasi inuuna mo kung sino-sino. Ang sabi, di ba, unahin natin ang Panginoon. Wala nang iba. Bago ang pamilya. Una ang Diyos, pangalawa ang pamilya. No? Kung talaga pinata ka, sarili mo. So, gusto kong ipakita, kaya maraming tao naghihirap. Napakapait ng buhay. Mapait. Kasi, pinakalimutan nyo, may-ari ng gold at silver. Diba? Sino ba nagmamayari? Si Jesus. Yun ang problema ko. No? Kaya sana, sa umagang ito, pumasok sa ating kaisipan. Dapat committed tayo sa Diyos. Hindi na kayo dapat utusan. Hindi nyo napapansin. Hindi ako pala utos sa inyo. Di ba? Hindi ako pala utos. Kasi, may isip na kayo eh. Alam nyo na ang gagawin nyo. Ang taong nagmamahal, di ba? Alam niya na ang gagawin nyo. O yun lang naman ang gusto. Kaya nga, di ba, ang topic natin, pag-ibig. No? Happy Hearts Day. Mahalin natin ang Diyos. Dahil binanggit kanina ni Ate Ana, ang ganda, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po. Kasi ipinakikita ng Diyos na mahal niya tayo. Diba? Hinandog niya pa ang kaisa-isa niyang bugtong na anak. Naghandog siya. Buhay ang inihandog niya. May dugo.
Kaya yan ang gustong-gusto ng Diyos Ama kung tayo ay maghandog na may dugo. Dahil si Jesus mismo ang kauna-unahang inihandog para sa inyo at sa akin. Okay, so, hindi ba natin iniisip yun? Ibabalik ko, hindi ba natin iniisip na ibalik natin sa Diyos yung pagmamahal niya sa atin? Unang-una na lang. Diba? Pag binawaan tayo ng buhay, saan ang tungo natin? Isa lang. Pag binawian tayo ng buhay, saan ang tungo natin? Ituro nyo na lang kung saan. Sa langit. Diba? Hindi ba kayo sang-ayon? Hindi kayo nakakakiyak na sa langit ang tungo? Ha? Ikaw? Sino iba? Tama. Nakatitiyak tayo, di ba? John 3:18. John chapter 3 verse 18. Ang mga sumasampalataya kay Hesus Kristo ay wala ng hatol. Subalit ang hindi nananampalataya sa Kanya, hinatulan na, condemned already. Ibig sabihin, sa impyerno ang tungo nila. Tayo na naniniwala sa Kanya, wala na hatol. So, sa langit ang tungo natin. Okay, babalik ko sa John 3:16. Baka hindi ka ba pag nanampalataya, sabi ng Diyos Ama, pag nanampalataya ka kay Jesus, hindi ka na mapapahamak, bagkus magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Saan? Sa impyerno? Sa langit. Diba nanampalataya tayo kay Jesus? Kay Jesus lamang po ang kaligtasan. Kaya maganda ang tinalakay ng aking may bahay, dinugtunan ko lang yung napakahalaga. Kaya mapait ang buhay natin. Diyan ka lang muna, Jesus. Wala akong panahon sa'yo. Hindi ako muna kung ngayon magsisimba, maghahanap buhay ako. Ang hindi ninyo alam, siya ang nagmadalari ng lahat ng bagay. Yun lamang po. Maraming salamat po, Pastor at Pastora, sa napakagandang mensahe po sa aming lahat. Na ang unahin po natin ay ang si Jesus para po tayo maligtas. Ang ngayon po ay tinatawagan ko para po sa love offering si Sister Angie at sa special number po si Sister Lisa. Above all nature and all
Salamat po, Sister Lisa. Jesus sa above. Ngayon po, para po panalangin ng ating mga nandod, tinatawagan ko po si Sister Lenny. Panginoon, maraming salamat po sa mga kamay na naghandog para sa iyo. Naghandog po kami upang magamit sa iyong gawain. Patuloy po pagpalain ang bawat isa at patubayan niyo po ang bawat isa sa aming buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon po. Dahil ang gusto ng Panginoon ay nagbibigay ng may kagalakan yun po isang bagay na itinulong ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya. Maraming salamat po sa iyo, pinakamataas sa papuri at masasalamat namin sa pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po. Ngayon naman po ay magbabalita. Ang atin pong Bible study, Miyerkules na uli, tuwing Miyerkules. Maliban pag mayroong pagbabago sa tahanan ni Ate Lenny, no? Tuwing Miyerkules na uli. At mayroon pa bang iba? Wala na. Okay, so inaanyaya ko tumayo ang kapulungan. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Lord, kung mayroon man po kami mga nagawang hindi ka nais-nais sa inyo, ay humihingi po kami ng kapatawaran. Patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin. At patuloy po akong lumalapit sa inyo sa dakong Tabon 2, Tabon 3 o Tabon 1. Alam ko, Lord, na marami ang tupa na nangaliligaw. Naniniwala po ako na nanalig na kayo po ang dakilang misyonero. Wala po akong ibang inaasahan kundi kayo po. Kaya ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako na marami ka pang ipapadala sa lugar na ito. No? At dinadalangin ko rin po ang aming bansa na bagamat talagang hindi magkaisa, hindi magkasundo, bangayan ang bangayan at kukuha na nga sila, namumulitika na sila ay tatakbo sa 2028. Napakaaga po. Pero nananalig ako na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin ko po, nawa, magkaisa na simula sa Pangulo, Pangalawa, hanggang sa mga senador at congressman. Nawa, Lord, pag-ibig. Katulad ngayon, sinicelebrate namin ang Happy Hearts Day. Love. Kinakailangan po, yun ang dapat na magkaisa sila dahil sa pag-ibig. Ito po. At ngayon nga po ay hinihingi ko ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon magpahanggang kailan pa man. Amen at Amen. Maraming salamat po. Sandali, hindi ba natin na-welcome si Kwan? I-welcome natin, anong pangalan niya? Jamie. Welcome po natin. Awitin po natin yung Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of
of the Lord. Salamat sa pagdalo, kapatid na Jimmy. Nawa ay makita ka namin muli sa mga susunod pang mga gawain. Kung busy sa umaga, pwede po sa hapon. May panghapon kasi. Through service. Okay. Alas 4 ng hapon. Lang. lang. Meron pa nagsasalita. Ito ka mo to, Git. Ito ka mo to. Ibang motor nga lang na. Kasi motor ko ginamit ng anak ko ng pamilya. Maaga pa. Alas 11. Yan ay sundo. Ilang taon na po ito? Ilan na? Tatlo sila. Ang pangalan? Mag-40. Uy, gabi mo na. Yung sumunod. Second. Ano pangalan mo? Muna parang O, sinulatan ko pero sa kanya. Ikaw dati para Nag-aaral. Lagyan mo ng petsa. So, nag-kinder. Ayan na, o. 250. Wapo. Ano, sa'yo to? Sa'yo to? Nandiyan na ba? Ba? Oo, Sundo? nalakad kami sa kayo. Ikaw? Ayan. Tayo na. Ayan, sabay kayo. Una na kami sa inyo. Okay, ingat. Yes. Sa Bye-bye. Hindi ko lang alam kung darating mamaya. Pero sabi niya darating siya. Kaya lang mamaya. Ano lang, parang hindi mo na lang ito pakiramdam niya. Okay lang. Kasi nagpabili siya ng Hindi sa akin na lang. Oo. Dito tayo kasama. Oo. Mamaya, meron na. Ano, pwede na tayo makiyak? Hindi pa. Tatanungin ko pa kung nakaluto na sinain.